Amen. Hallelujah. Praise God. Nariyan po ba kayo? Ilan po sa mga nanood online. Happy viewing po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at ang patuloy na pakikisama sa ating ginagawang praise and worship dito sa ating bulwagan ng Panginoon. At na-miss po namin kayo. Na-miss niyo po ba ako? Amen. Hallelujah. Talagang nakakamiss po ang CSF. Although taging busy itong nakaraang bagong taon at Pasko, pero hindi naman tayo nakalimot sa Panginoon. Amen? Dahil talagang napakasarap na alam mo na yung buhay mo every Sunday ay ibibigay mo at ilalaan mo yung oras mo sa Panginoon dahil ito na yung ating naging daily routine and lifestyle natin sa ating buhay na every Sunday tayo dadalo sa gawain ng Panginoon upang sumamba at magpuri sa Kanyang pangalan. Amen? Kaya nakakamiss minsan yung nanonood ka lang sa online, parang hindi mo mapila. Alam nyo, naranasan nyo po ba yung manood lang ng online? Kasi pag nanood po tayo ng online, parang ang daming pa-aktor na gugulo sa'yo, magdi-distract sa'yo sa ginagawa mo. Pero dito, ay pag nasa loob ko ng church, feel na feel mo yung presence ni Lord. Amen? Feel na feel mo yung kapayapaan. Amen? Yung iba, sobrang payapa, tulog na, kaumpisa pa lang. Awitan pa lang, nakakatulog na. Diba? Feel na feel ang presence ni Lord. Dahil sa tahanan, hindi natin maranasan yung katahimikan, kaayusan, at katiwasayan. Subalit sa loob ng church, diba? Pagpasok pa lang, nandiyan nakaramdam mo na yung gandang ngiti na may kasamang pagkamay ng ating mga kapatiran. Yun yung nakakamiss yung fellowship ng ating mga kapatiran na nagmamahal sa Diyos. Amen? Dahil kapag tayo nasa online, kung mo minamasama yung nasa online, dahil minsan ay busy tayo, may ginagawa, nasa trabaho, nasa dormitory, o kaya ay galing sa trabaho, napagod na. So, mas ninanais nilang manood online. Pero paminsan-minsan lang dapat po, kailangan din tayong dumako sa bulwagan ng Panginoon. Dahil ako po, personally, talagang parang hindi ko na-enjoy ang manood online. Maraming beses na po akong nanood dahil naging busy po talaga kami. At nakakatuwa sa Panginoon dahil pagpasok pa lang ng taon, yung pagpapala ng Diyos ay rumaragasa na sa aming buong pamilya. Amen? Maging sa buhay ng bawat tao na nagtitiwala sa ating Diyos. Naniniwala ko, this is the year of excellence, na talagang maranasan natin yung magandang plano ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? Parang hindi pa naniwala. Ano po? Kaya sabi nga po ni Tita Richie last Sunday, na umpisahan natin yung ating araw o ngayong taon ng tama. Amen? Tamang perspektibo, tamang pananaw, tamang desisyon, tamang paggawa, at tamang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang taong nakikinig at gumagawa ng tama, ang siyang mayroong siguradong magtatagumpay sa buhay. Amen? Dahil huwag tayong mag-expect na sinimulan natin ng ating buhay ng mali ay aani tayo ng tama. Don't expect. Dahil kapag inumpisahan mo ng mali, kahit sa production, pag ito ay tinurn over sa iyo, nag-start ka ng mali, sigurado ang buong production o yung product ng iyong production ay NG, no good, mali. Siguradong kutakot-takot ang problema ang ating mararanasan kapag tayo nagkamali sa ating trabaho. How much more pa sa ating buhay? Kaya pag mali ang umpisa, mali din magtatapos. Huwag nating itama. Huwag nating ipilit na tama ako, tama yan. Dahil ang ating Panginoon po ang nagdadirect ng ating mga footstep upang tayo ituwid kung nagkamali man tayo ng mga desisyon. At I do believe personally na ang bawat isa sa atin itong taon na to ay naghangad ng mabuting buhay. Amen? Say amen sa lahat ng nangangarap at nag-umaasa na this year ay mas doble ang kanyang nanaisi o matatanggap buhat sa Diyos. Sino ang nangangarap na nagplano this year na siya magbabago na? Parang humihina. Sino ang nangarap at nagsabing siya magpapakabuti na this year? Parang pahina ng pahina. Sino ang nagsasabing ang mga kabataan ay magsisipag na sa pag-aaral?
Aba, parang nawala na, mga kabataan na. Humihina tayo ng humihina. Sino nagsabing at nangangarap momento na ito ay hindi na siya iiyak? Ayan, wala palang mga iyakin. Mga nagmahal, nasaktan, umiyak. Sino ang magsasabing this year magsiseryoso na siya sa kanyang pangarap? Sino nagsabing magsiseryoso na siya sa kanyang ministry? Sino nagsabi at nangarap at nagplano na magandang buhay this year sa kanyang pamilya? Sino nagsasabing nangangarap this year magbubukas siya ng bagong negosyo? Sino nangangarap at nagsabi na nag-pray sa Panginoon na siya'y magkakaroon, makapanginging ibang bansa na? Bapa ko, konti na rin, ponti ng ponti. Iba-iba naman po tayo. Ano makikita natin na ang bawat isa sa atin ay may magagandang plano. Amen? At hangarin, naisin, mga goal, aim, at ambition sa ating buhay. Lahat po yan ay inaasam natin at ninanais natin na mangyari sa ating buhay. At I do believe personally, lahat ng iyan ay nais natin para sa ikabubuti ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating mga anak. At sometimes, ang pangarap natin ay hindi natin nagiging priority yung gawain ng Panginoon. Mostly or most of the time na ating mga pangarap sa ating buhay ay nakapokus sa ating sarili. Say amen. Dahil nga po, tayo nga po being a human ay maraming pangangailangan. At ang ating Panginoon ay hindi bulag sa ating pangangailangan. Naniniwala po ba kayo dyan? Lahat ng ating pinapangarap, lahat ng ating ninanais, ay nais ibigay yan ng Panginoon sa atin. Subalit merong ipinagagawa ang ating Diyos sa atin upang matanggap natin ang ating mga pinapangarap, ninanais for this whole year na dadaan at ating haharapin sa ating buhay. Amen? Kaya kung kayo po may Biblia, doon ko po kayo dadalhin. Sabay-sabay po tayong tumayo at basahin. Ang Proverbs chapter 16 verse 9. Napakaganda at powerful na Word of God na ating nga pong pagbubulay-bulayan para maging isang reference, isang guideline, or blueprint ng ating paglalakbay for the whole year ng this 2024. Nandun na po ba kayo? Proverbs chapter 16 verse 9. Sabi po sa wikang Tagalog ay ganito. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Mapalad ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, tayo po'y yumukot manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat ng naglalang ng langit at lupa, nakakaalam ng mabuti at masama para sa amin upang ikay mapapurihan, upang ikay mabigyan ng kaluguran sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pagbubulayan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito ay makonvert sa lahat ng uri ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kasiyahan mo ito, pagpalain mo upang maging pagpapala sa lahat ng iyong mga anak na pinili at tinanggap ang iyong mga salita sa kanilang buhay. Maging ang nanonood online, O Lord. Touch their heart, Panginoon, na mga salitang itong aming pagbubulayan sa umagang ito ay maging pagpapala sa kanilang buhay upang marating, makamtan at aming nga pong ma-receive ang mga pagpapala buhat sa iyong mga salita, O God. At we welcome you in the midst of us, O Lord. Tanging ang gloria mo, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian ng aming ninanais na maranasan sa aming kalagitnaan. Sapagkat inaamin namin, Panginoon, apart of you, we can do nothing. Kaya hinihiling namin, hinihingi namin, we allow you, O Lord, to take over this holy place, Panginoon. At ikaw lamang siyang maitaas, ikaw mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian sa aming kalagitnaan, O Lord. At sa iyo namin pinagkakatiwala sa iyong mapagpalang kamay ang aming gawain ito, O Lord, sa umaga at hanggang sa mga oras na aming matapos ang gawain ito hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ito. Let your will, in your way, in your wisdom, will be done in this morning. In Jesus we pray. Amen and amen. Makakaupo na po kayong lahat. Dito po'y napakaganda ng isang talinghaga o salita, kawikaan ng isang matalinong tao na tinipon ang karunungan na nagsalinlahi na
sa iba't ibang panahon at sa ibang-ibang tao. At itong Proverbs ay it's all about God wisdom, sovereignty, guidance, and prosperity. Na kitang-kita po natin na ang Proverbs chapter 16 ay bukas na bukas sa mga taong may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Na ito ay nais mangyari ng Diyos sa buhay ng bawat tao na mayroong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Amen? Are you with me? Medyo paus po ko. At hindi ko po alam kung bakit itong aking lalamunan ay minsan okay naman. Minsan naman malimit, bumabalik. Dahil nga po siguro sa pabago-bagong panahon. At siguro dahil po nagkakaedad na rin. Tanggap na po natin yun. Dahil nga po, nagtataka rin po ako, minsan okay. Pagka naramdaman kong magde-deliver ako ng Word of God, medyo paos. Wala naman po akong kinakain na alam kong hindi makakasama sa aking lalamunan. Pero ewan ko po ba, ito yung gawa ng kaaway. Pero hindi natin pinahihintulutan na manaig ang gawa ng kaaway. Amen? Kung hindi man tayo magkaintindihan, meron po akong translator, si Tita Ricky. Siya magtatranslate ng ating mensahe. Dahil nga po, mahirap talaga pong magsalita minsan kung walang boses. Pero sabi ko, Lord, ito po ba ay palo o trials naming nararanasan? Pero nung makausap ko si Pastor Carding, kilala niyo po si Pastor Carding, ng NAEC. Akala ko po nag-iisa lang ako, mas matindi pa pala si Pastor Carding. Talagang walang boses. Pag nag-uusap kami, nagtatype lang pa sa cellphone bago papabasa sa akin. Talaga pong siguro dala po ng panahon. Kaya konting ingat din po tayo sa ating mga kinakain, ginagawa. Amen? At almost 2 months na po akong ganito. Paos na paos. Pero salamat sa Diyos dahil nakatatayo pa po tayo by the grace of God. Ay nakakaintindihan po tayo. Naintindihan niyo po ba ako? Amen. Hallelujah. At ito'y ating nga pong mababasa sa Proverbs chapter 16, verse 9, na buot dito sa salita ng ating Panginoon, na ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. This year, bilang isang Kristiyano, even unbeliever, ay nagpaplano. Amen? Lahat po tayo ay nagnanais at gumagawa ng mabubuting bagay, nag-iisip at nangangarap na matanggap at mangyari sa ating buhay for this year. Dahil maaari yung iba ay nag-evaluate ng kanyang naging karanasan, experience last year. Maaari yung iba nakulangan, na-disappointed, sa kanyang mga natanggap, sa kanyang na-accomplish. Yung iba naman ay parang nasayang ang kanyang buong taong 2023 o yung iba naman ay nakulangan o ang iba naman ay hindi niya na-fulfill o hindi niya na-feel yung 2023 sa kanyang buhay. Imbis na maging productive and maging effective, naging wasted year ang 2023. And this year, we plan na tayong lahat ay maging matagumpay sa lahat ng ating planuhin. Amen? At iyan po ay hindi minamasama ng Diyos. Nais ng Diyos na maging katulad natin siya kung paano magplano. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil lang bago pa po nilangin, ayusin at gawin ng Panginoon ng langit at lupa kung ating babasahin, nagbalik na muli tayo sa ating daily devotion. Amen? Sa Genesis. Nang magkatapos ayusin o bago gawin ng ating Panginoon ang langit at lupa, step by step may process na ginawa ang Diyos. Amen? May exact plan ng ating Panginoon. Hindi man po natin ito nakita, yung blueprint na ginawa ng Panginoon, subalit yun ay nasa Kanya ng isipan. Amen? Kaya at tayong lahat ay tinuturuan ng Diyos na magplano, na tayo ay mangarap, dahil ito'y hindi naman po makakasama o hindi nakakasama sa ating buhay. Dahil ang ating buhay ay hindi mekos-mekos lang. Di ba? Yung kay sera-sera. Nung araw kasi pangangakilala, kay sera-sera. Ngayon naman, ang trending na word is mekos-mekos. Yung halo-halo dito, halo-halo doon, umaasa ka na lang sa kung ano ang mangyayari, kung ano ang haharapin. Ang buhay natin, life is too short. Amen? And the world is so wide. Ang buhay natin ay maikse sa mundong ito, sa ibundong ibabaw.
At ang mundo naman ay napakalawak upang tayo'y mamuhay. So, kung ang ating itong sasayangin at hindi natin mapupulfill ang process, ang purpose ng Panginoon, mawawalan ito ng kabuluhan. Hindi tayo naging effective, powerfully. Hindi din tayo naging kaganap-ganap sa ating buhay na tayo ay lumalakad sa mundong ito. Kahit ang unbeliever nangangarap ng katulad ng pangarap mo. Subalit mapalad ang mga anak ng Diyos na mayroong paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Dahil naniniwala tayo na tayo'y sasamahan ng ating Diyos. Sino naniniwala sasamahan siya ng ating Panginoon this year? Pero huwag niyong iiwanan ng Diyos. Amen? Kailanman ang Panginoon hindi tayo iniwan. Pero sometimes, ini-ignore natin ang Panginoon, iniiwanan natin ang Panginoon. So to say and sad to say, na mostly, sa lahat ng ating desisyon, kapag yung ating mga plano ay hindi natin na-achieve, hindi natin natanggap, nagtatampo tayo sa ating Diyos. Nagagalit tayo sa Diyos. At malimit, lumalayo tayo sa ating Diyos. At nakikita natin, hindi natin nakikita sa salita, pero nakikita sa gawa. Marami ng tao nag-backslide, lumayo sa gawain ng Panginoon, hindi na nag-church, dati full-time na full-time, hindi na nga nagtatights, hindi na sumasamba. So may mga ministry tayong ginagampanan sa loob ng church, pero dahil sa disappointed nating naranasan, o disappointment, sorry for the word, minsan lumalayo tayo sa ating Diyos. Lalo na, higit sa lahat, yung mga tao naman pong nakatatanggap ng kanilang mga pinapangarap. Hindi naman po lahat o mostly na lumalayo sa Panginoon ay mayroong mga disappointment. Mas marami ang lumalayo sa Panginoon pag nasa rurok na ng tagumpay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Kapatid, mapalad ka, kapatid. Hindi ikaw yon. Amen? Dahil yung anak na Diyos na may pananalig at pananampalataya, lalong magtagumpay, lalong lumalapit sa Diyos, lalong sumasambat, nagpupuri sa Diyos. At ikaw yung kapatid at ako, na sa ups and down nating nararanasan, sa mga shortcomings na dumarating sa ating buhay, we still nananatili tayong nagpupuri sa ating Diyos. Hindi lang every Sunday, but every day. Dahil ito na yung lifestyle natin. Amen? May pagtitiwala tayo sa Diyos, may pananalig tayo sa Diyos. Kaya dapat huwag tayong mawala sa presensya ng ating Diyos. Dahil naniniwala pa ako malimit sa aking prayer, sa salita ng Diyos sa John chapter 15, apart of Him, we can do nothing. Without Him, we are nothing. Dahil kahit anumang tagumpay ang ating maabot, kung wala tayong o wala ang pagkilos at pagsama ng Panginoon sa ating buhay, it be dangerous. It will be danger in our life. Dahil akala natin ang blessing na ating natanggap sa ating mga pangarap, hindi pala blessing, nagiging curse, nagiging sumpa. Marami na po akong taong nakilala at nakasalamuhan na nagtagumpay. Marami ng properties na nakamit. Marami ng bansa ang napuntahan. Alos lahat ng ninanais ng ating katawan na physical ay naranasan na niya. Sabalit ang nakalulungkot, malayo siya sa Panginoon. Nalunod na siya ng kanyang kasikatan, nalunod na siya ng kanyang kayamanan, nalunod na siya ng karangyaan na kanyang nararanasan sa buhay. Nakakita na po ba kayo ng mga taong ganon? O maaaring yung iba, nagpatiwakal na. Sorry to say and sad to say. Bakit po? Dahil pilit nilang pinupunan ng mga material na bagay ang kaligayahang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Pinipilit nating maging masaya sa mga pinapangarap nating buhay. Subalit sa ating mga pinapangarap na yon, siya naman nagiging dahilan ng ating paglayo sa ating Diyos. May mga taong nangarap ng mga ibang bansa,
na umalis ng Pilipinas, ay born again, nang makarating sa bansang kanyang pinuntahan, naging burn again. May mga taong nangarap na makapagbukas ng negosyo. Hindi mo naman nakikita na ngayon sa church dahil walang magtatao, walang mag-ooperate, walang magmamanage ng kanyang negosyo. May mga taong namang nais makapagtapos ng pag-aaral, maging engineer, magkaroon ng license. Pero nawala na ng oras sa ating Diyos. Naging full-time na. Naging babad na ang oras nila sa pag-aaral. Hindi ko naman po minamasama ang lahat ng ating tinatamasa sa ating buhay. Pero kailangan nating i-manage yung ating time. Kailangan nating i-manage. Wala pa man sa ngayon, dapat matuto na tayong mag-manage ng ating oras. Amen? Kaya pag dumating ang panahon na yon, kaya na natin i-manage. Kaya na nating ayusin at gawin yung mga hindi nagiging conflict yung ating ministry. Hindi nagiging conflict yung ating mga profesyon, yung ating mga karir. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sorry to say and sad to say, sa mga taong tinamaan. Sa mga ouch, kabilang din po ako doon, huwag kayong mag-alala. Hindi porket po kami tumatayo sa inyong lingkod ay mga perpekto. May mga flaws po din kami, mga shortcomings sa aming buhay. Pero still, God predestined our step. Amen? Na tayo man ay nawawala sa ating mga nilalakaran, God always make a way para tayo ay ayusin, para tayo ay turuan, upang tayo tulungan, upang makarating doon sa mga purpose o layunin ng ating buhay. At lahat naman po tayo, unbeliever man and believer, ay nagpaplano dahil ang gusto natin ay maging productive sa ating buhay. Amen? Lahat tayo ay kumikilos, gumagawa, at nagtatrabaho dahil hindi naman ng lahat ng Pilipino ay mga tamad. Amen? Masisipag ang mga Pilipino. Amen? Lalo na ang mga Kristiyano. Amen? Walang tamad na Kristiyano. Parang hindi na nag-amen. Walang Kristiyanong tamad. Lahat masipag yan. Dahil pinapakita ng Diyos kung paano siya ka-productive, naging effective sa kanyang earthly ministry, na sa kanyang paghahayo at pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi siya napagod, naparam, bagamat napapagod pa minsan-minsan, nagpapahinga. Pero after ng kanyang pamamahinga, back to work again. Amen? At lahat tayo, lahat ng Pilipino, lahat ng tao, ay ganon ang daily routine ng ating buhay. Lalo na yung mga may trabaho. Di ba kahit pagod tayo sa ating trabaho, kahit parang ayaw na ayaw mo nang pumasok, babangon at babangon ka. Amen? Kaya nga may awiting, babangon tayo. At ang tanong ay, para kanino ka bumabangon? Nescafe? Hindi. Diba? Bumabangon tayo dahil meron tayong mga goal, meron tayong mga pangarap, meron tayong mga ambitious, at meron din tayong mga pamilyang kailangan nating suportahan. Amen? At kung nais nating maging tagumpay sa ating buhay, this year, sabi nga po ng ating Tita Richie, this is the year of excellency, hindi year of the dragon. Year of the dragon daw ngayon. No! Naniniwala pa tayo sa pungsoy, sa horoscope. Madadaanan natin yan mamaya. Naalala ko lang po. Kung gusto po natin maging tagumpay this year, sino ang nagnanais na maging tagumpay this year? Lahat po ba tayo nais maging magtagumpay sa ating mga planuhin? Parang mahina pa eh. Mahina pa. Kailangan meron tayong mataas na pananalig at pananampalataya. Sabay-sabay nga tayo. Sino na nagnanais na magtagumpay this year? Say amen! Yan, lumalakas na. Amen. Kailangan nandun yung ating faith. Pangunahan na natin ang pananampalataya. Yung ating mga desire, yung ating mga planuhin ay ating makamit. Dahil kung hindi tayo mananalig at mananampalataya, hindi natin ito makakamit.
Kasi bago makarating ka doon sa iyong mga planuhin, mayroong distraction. May mga obstacle. At ang lahat na nagtatagumpay sa ating buhay, lahat yan may pinagdadaanan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung pinagdadaanan pa niya hanggang ngayon. Pinagdadaanan pa po ba? Baka hindi pa nakamove on ng year 2023. 2024 na po, kapatid. Move on din. Amen. Lahat tayo may pinagdadaanan, pero hindi natin tinatambayan. Hayaan lang natin daanan. At meron po tayong 6 na bagay, how to commit your plan to the Lord, step-by-step process. Para makatiyak tayo, makasigurado tayo na yung ating mga planuhin, naisin, mga pinapangarap sa ating buhay, ay ating makamit this year. First, seek God's will. Before making any plans, seek God's will through prayer and meditation. This year, nag-start na po uli yung ating devotion. Sino ang mga nagde-devotion? Lumalakas dito ha. Parang nawala yata dito ngayon ha. Sino po ang gumagawa ng devotion? Yan. Salamat sa Panginoon. At ako tuwa kay Tita Richie. Hindi siya nagsasawang magbigay at magpadala ng ating mga devotions. Nakakatanggap po ba tayo ng mga devotion? Sabi po dito, start and seek God's will through prayer and meditation. Magagawa lang po natin yun sa pag-devotion natin. Ipagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi doon sa horoscope. Tinignan mo na ano kaya ang tag dito, lucky color ko, lucky number, tayaan ko sa loto. Sabi dito, meditate the Word of God. Spend time in His presence and ask Him to reveal His plan and purpose for your life. Magtanong tayo and surrender your own desire and ask for His guidance and direction. Kailangan nating ilagak ituon yung ating mga planuhin sa God's will. Amen? Dahil hindi minamasama ng Panginoon na tayo magplano. Gusto nga ng Diyos na tayo magplano, pero malimit sa ating mga planuhin hangarin sa ating buhay, hindi po natin alam ang kahihinatnan. Tama po ba? Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 14, verse 12 ay ganito, may mga daang matuwid na sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. At gayon din po sa Kawikaan chapter 16, verse 25, maaaring iniisip mo na nasa tamang daan ka, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Nakalulungkot. Ano? Dahil sa kakulangan natin ng pagsisik, pagme-meditate ng salita ng Diyos, lalo palang napapahamak yung ating buhay. Napapahariwara yung ating mga pangarap. Kaya be in God's presence, pray and meditate to seek His will. Our plan are ultimately subject to His sovereignty. Kailangan ipasakop natin sa ating Panginoon yung ating mga planuhin para makasigurado tayo na tayo ay magtagumpay at hindi tayo mapahamak. Amen? Marami na po ba sa atin ang napahamak? Marami na po. At lahat tayo marahil naka-experience na ng disappointment and rejection. Lahat tayo marahil naranasan na to. Bakit? Dahil hindi natin sinik ang God's will. Kaya nga sabi ni Tita Richie, start a new year in right perspective. In right. Sa tama. Sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Sa tulong ng ating Diyos. Nang sumapit ang bagong taon, sino ang mga nanalangin? Kita nyo na, wala nag-amen. Nawili na sa putukan, sa sayawan, sa yugyugan. Hindi naman po minamasama ng Panginoon.
yung tayo ay kumain ng salo-salo, may handa sa hapagkainan, at nagpapatugtog ng malakas, o ano man yung ating ginagawa na tradisyonal na ating namana sa ating mga ninuno, pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung salubungin natin yung bagong taon sa pamamagitan ng pananalangin. Nawa, hindi lang po every New Year. Pero mahalaga naman po na yung New Year ay umpisahan natin ng pananalangin. Kami pong buong pamilya, ito po yung amin ang naging devotion every year. Kahit po bago po kami lumabas ng ibang tahanan, gusto po namin, bago maghiwalay ang taon, uumpisahan na po namin ng pananalangin. Dahil napakahalaga ng pananalangin, mga kapatid. There's a power in prayer. Kaya nga po yung ating gawain dito sa church, lagi po tayong may word and prayer. Meron tayong Jesus heals you. Meron tayong discipleship. Nandoon yung pananalangin. Sino ang mga nananalangin malimit? Humina na ang amen. Lahat tayo dito, subject tayo. Dahil ang katotohanan, hindi na tayo nakakapanalangin madalas. Paggising sa umaga, nananalangin tayo na humingi ng guidance, humingi ng leading, ng protection ng Panginoon. Pero, pagdating ng gabi, paghiga natin, umpisa pa lang tayo ng pananalangin, kinabukasan na yung amen. Nakatulog na. Ay, amen, 7:00 na pala. Late na sa trabaho. Sino nakararanas? Lahat po tayo subject. Pero kailangan magmawala yung prayer life sa ating buhay. Kung paano tayo kumain ng 3 times a day, dapat manalangin din po tayo ng 3 times or more than 3 times a day. Hindi lang naman po tayo isang beses nakain. Dahil yung mga anak ng Diyos, pinagpapala, 5 times pa kumakain araw-araw. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang naghihirap? Mukha bang pinababayaan ng Panginoon? Di ba hindi? Yan ang katunayan na more than 3 times a day ang kinakain yan. Amen? At minsan nga may take out pa. Meron pang baon-baon sa bulsa. O, usapan natin. Tingnan po natin. Tingnan natin yung mga bag. Makahalongkatan. May dala-dala yung pagkain dyan. Amen? Takot magutom ang mga Pilipino. Kaya kung tayo laging takot magutom, dapat ganun din dapat ang ating mindset pagka sa pananalangin. Takutin tayong gumawa, kumilos ng walang pananalangin. Amen? Are you with me? At ang pangalawa, align your plan with God's Word. Siyempre, kung meron kang plano sa iyong buhay, kailangan i-align mo naman yung iyong mga plano sa salita ng Diyos. Tingnan mo din kung ito ba'y kalooban ng Panginoon, ito ba'y nasa pangako ng Diyos sa iyong buhay. Sino mga merong memory verse? Sino po mahilig mag-memory ng verse ng pagsalita ng Diyos? Parang wala na. Paano kung tayo kunin ni Lord? At nandoon tayo sa kalangitan at tatanungin tayo ng Panginoon, Anak, anong pangako ang pinangahawakan mo? Anong salita ng Diyos? Anong salita ko ang iyong hawak-hawak? Ano ang iyong favorite verse? Kaya nga po si Tita Reggie, di ba, lagi nagpapadala ng ating mga devotion para kahit pa paano natututo tayo mag-memory verse o meron tayo mag-memorize. Amen? Dapat dumadami yung ating mga memory verse. Ang daming pangako ang Panginoon. Baka kahit isa, wala kang alam. Kapatid, change your mind. Start now. Yung indecision, buti pa yung labas sa loto, memorize mo. Yung chismis at yung istorya ng buhay ng kapitbahay mo, alam mo. Yung kung ano ang trending ngayon, alam mo. Kung ano yung mga magagandang awitin sa TikTok, alam mo. Updated ka.
Pero yung salita ng Diyos, updated ka ba kapatid? Alam mo nga yung mga sayaw ngayon na TikTok. In the rivers of Babylon. Naks, napapainta ka pa. Alam na alam mo. Pero ang salita ng Diyos. Natadagdagan po ba yung ating mga memory verse? Align your plan with God's Word. Dahil napakahalaga po ng salita ng Diyos na siyang magtutulak, siyang maghudyok at siyang magiging factor upang yung ating mga pangarap ay matupad. Sapagkat ang sabi ng Psalms chapter 37 verse 4 ay ganito, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. This is one of my favorite verse. Delight yourself to the Lord, in the Lord, and He will give the desire of your heart. Kailangan daw natin ilagak yung ating buhay, yung ating sarili sa ating Diyos. Nailagak na po ba natin ang ating buhay sa ating Panginoon? Ay, ilan lang yung nag-amen. Dahil kung nailagak na natin ang ating buhay sa ating Panginoon, God give the desire of our heart. Kung ano yung ninanais ng ating puso, ibibigay ng ating Diyos. Baka kaya hindi pa natin natanggap yung mga planuhin natin, pinapangarap and prayers last year dahil namumuhay pa tayo sa ganang atin lamang. Baka nangingibabaw pa rin yung ating kayabangan. Sorry for the word. Masakit. It's really, really hurt. Naapakan ng ego. Natapakan. Sabi nga ng kasabihan ng matatanda, maubos na daw ang yaman. Wag lang ang... Ayun, ang lakas. Ang yabang. Maubos na daw ang kayamanan, wag lang ang yabang. Bakit? Dahil namumuhay po tayo sa sariling ganang atin lamang. Pero kung we delight ourselves to the Lord, lagi tayong nagpapakumbaba. Lagi tayong may humility sa harap ng maraming tao, maging sa ating Diyos. Amen? May mga pilosopo naman, naghahanap ka pala ng magpapakumbaba o yung laging mapagpakumbaba. E di makipag-usap ka sa kuba, para humble, lagi nagpapakababa. No. Baguhin po natin ang ating mindset. Amen? Kailangan makita sa ating buhay yung pagiging pagpapakumbaba natin sa ating kapwa. Kahit anong estado ng ating pabumuhay, anumang posisyon po tayo, o anuman tayong katatayuan natin, kahit man tayo mga leaders, pastors, or tayo nagsisilbi sa community. Amen? Kasi, sort to say and sad to say, kaya minsan po na viral yung mga taong masyado namang makapanlait ng ating kapwa. Marami na pong ganyan nakalipas last year na napanood, lalo sa gobyerno. Sorry to say, sad to say, na sila yung nanunungkulan, sila yung naglilingkod para sa bayan, pero minamatay yung mga mamamayang Pilipino, lalo na yung nasa mababang estado. Amen? Kwento ko lang po. It's about humility in the presence of the Lord, even in our, sa ating mga neighbors, sa ating mga kapwa, na kailangan makita yung humility sa ating buhay. Amen? Dahil hindi po tayo magtatagumpay kung lagi tayong ang nasusunod sa ating buhay. Yung nais natin, yung gusto natin, dapat na masunod. We plan as we can and should, but we should never think that our ability to plan make us Lord over our lives. Pwede tayong magplano hanggat gusto natin at naisin natin, pero wag naman ikaw ang maging Diyos ng iyong buhay. Amen? Kaya po, delight yourself in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Maniwala ka sa Diyos. Completely surrender your life into Him. Amen? Baka ikaw na yung naging Diyos ng iyong buhay. At sa gayon, the Lord who direct our step.
will guide us, lead us, protect us, give us knowledge, wisdom, understanding doon sa mga bagay na hindi natin minsan maunawaan kung bakit nangyayari at ating nararanasan ang mga bagay na hindi natin nais maranasan. Amen? Let us seek wisdom and guidance from Scripture and align our plans with God's will, surrender to His ultimate authority with humility. Hindi po tayo dapat manahan sa ating karunungan at kaalaman porkit meron kang license, marunong ka, bachelor, meron kang high degree. Hindi porkit ikaw ang leaders, ikaw ang namumuno, ikaw ang tayo, ikaw na at ikaw na. Wala nang iba. Ikaw na naghahari, sanay ka nang walang nakikialam sa iyong buhay. Sanay ka na nag-iisa sa iyong mga desisyon. Kaya sabi ng salita ng Diyos, may mga daang akala nila ay nasa matuwid silang daan, subalit kamatayan ang nasa dulo nito. Amen? At ang pangatlo, surrender control. Kaya sabi po ng Proverbs chapter 16, verse 1 to 3 ay ganito. Ang mga balak ng isipan ay nasa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. This is one of my favorite verse after I went in Taiwan. Ito po ang kauna-unahan kong memory verse na pinagkatiwala ko ang aking planuhin sa Diyos nang ako po ay makatungtong na po ng Taiwan. Dahil ito yung kauna-unahan ko pong memory verse na nabasa doon sa bagahe ng aming kakwarto. Wow, sabi ko, Word of God yun ah. Sabi ko doon, commit your plan to the Lord and He will direct your path straight. Pagkatiwala po daw natin sa ating Panginoon Diyos, yung ating mga planuhin at yung ating mga pinapangarap, surrender, control to the Lord. Amen? Kailangan po natin pagkakatiwala sa Kanya, na maniwala ka na God is in control sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Although kahit ito ay hindi ka tanggap-tanggap o nais mo mang matanggap, lagi nating alalahanin na ang Panginoon pa rin ang nagdadirect at nagkokontrol sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Amen? Ano man yung ating mga planuhin, ano man yung ating ninanais, ano yung ating pinapangarap, siya pa rin ang may control. Amen? Parang nalulungkot kayo. Are you with me? Dahil po sa buhay po natin ito, mahirap kung lagi tayo ang masusunod. Mahirap kung tayo ang laging nagmamadali. Sino po ang nakaranas dahil sa kanyang pagmamadali, lalo siyang napahamak. Nagmadaling mag-asawa. Ilang taon lang, naghiwalay na. Nagmadaling maging dalaga. Nung naging dalaga, gusto naman ngayon maging bata. Gustong magpataba. Nung tumaba, gusto namang magpapayat. At sasabihin niya sa post, magpo-post siya sa Facebook, sa, ano po ba yun? Reminiscing, nag-ano ka na lang, sa throwback, ayan, thank you for the word, sa throwback ka na lang papayat. Nagmamadali tayo. Why? Because sometimes, we follow our hearts. Sinusunod natin ang ating puso. Every day, nagbabago ang tibok ng ating puso. Every hour, every minute, nagbabago ang tibok. Parang kanina lang, excited kang dumalo sa gawain. Ngayon, parang naboboring ka na.
Kanina tuwan-tuwa ka nasasamba sa Panginoon, tutugtog, nagsemplang-semplang, parang na-discourage ka na. Parang kanina lang, masayang-masaya ka, makikita mo yung may utang sa'yo, na hindi mo siya nakita, na-discourage ka naman. So yan yung tibok ng ating puso, yan yung ating pakiramdam. Kaya nga sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, our heart is most deceitful. Mapanlin lang ang ating puso. Amen? Kaya dapat i-take over natin yung control sa ating Diyos. At ang pangapat, para tayong magtagumpay, invite God guidance. Invite God guidance. Napakahirap sa ating katagumpayan o sa ating mga na-achieve sa ating buhay ay hindi natin kasama ang Diyos. Naranasan niyo po ba yon na one time ma-receive nyo ang inyong mga pinapangarap, na abot nyo ang inyong mga ninanais, ang mga ambition, ang career, ang profession, para kayong nakukulangan pa? Para bang hindi pa sapat ang inyong mga natanggap at inyong na-receive buhat sa ating Panginoon sa tingin mo? Parang nakukulangan ka pa dahil meron kang mga expectation na ninanais. Because sometimes, iniiwanan natin ang Diyos. O hindi lang sometimes, mostly, most of the time, iniiwanan natin ang Diyos. Hindi natin i-consider o hindi natin laging pinapriority ang Diyos sa ating buhay. Nakakaligtaan natin, nalilimutan natin na meron isang Diyos nang siyang nagplano, nagsagawa, nagsaayos ng ating buhay. Remember the story of Jesus Christ na siya pinapako sa krus? Mahirap po ba yung pagdadaanan ng ating Panginoon? Mahirap. Yung mapahiya nga lang tayo, di ba? Parang wala na tayong mukhang hiharap sa ating mga taong nakasaksi sa atin. Lalo na ang Panginoon. Nang siya ipapako sa krus, doon sa Luke chapter 22, nang siya ipapako sa Diyos, dadala-dala yung ating mga kasalanan, yung ating mga kahinaan. Hindi niya kayang gawin na siya mapahiya. At siya ay patawa ng kamatayan. Pero sabi niya sa kanyang panalangin, sa Luke chapter 22 verse 42 ay ganito, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Kaya ito po yung lagi kong kasama sa aking mga prayer. Isa rin po sa aking mga prayer na lagi sinasaad, na invite guidance. Na huwag tayong manahan sa ating karunungan, sa ating kalaman, sa ating kakayanan, sa ating kalakasan, o sa naman mga bagay na meron tayong tinatamasa. Invite guidance. Dahil darating ang panahon, manghihina at manghihina ka, kapatid. Mauubos din ang lakas mo. Ngayon, nasa panahon ka ng kabataan, malakas ka. Pero pag edad mo ng 50, 60, manglulupaypay ang iyong physical na pangangatawan. Say amen sa mga matatanda. Naranasan ko na rin po. Noong ko po'y bata, nakakapagbuhat po ako ng 2 timbang tubig ng sabay. Ngayon naman po, medyo hindi naman po ako matanda na. Pero, pag nagbuhat po ako ng 1 galon tubig, hindi pa po ako nakakarating doon sa aking pupuntahan. Nangihina na po ako. Nanlalambot na yung tuhod ko. Hinihingal na ako. Sabi ko, sign of aging po ba ito? So makikita po natin ito na nagbabago ang lakas ng tao habang siya umiidad. Kaya huwag tayong manahan sa ating sariling karunungan at kahalaman. Invite guidance sa ating mga planuhin, sa ating mga naisin. Amen? Lagi nating hilingin sa ating Diyos na tayo samahan. Bigyan tayo ng knowledge, wisdom, understanding.
Kung ano yung mabuti at masama, ipakita ng Diyos, i-reveal sa atin yung mga kahinatnan ng ating mga ninanais sa ating buhay. Amen? Sapagkat ang Diyos lang ang nakakaalam ng makabubuti sa atin. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Sabi nga po ng Jeremiah 29:11, nagasgas na at gamit na, sabi ng Diyos, for I know the plan that I have. Para kanino? Para kanino? For you. For I know. Pag sinabi ng Panginoon ng for I know, meron pa po bang iba? Meron pa po bang katulad? Meron po bang magsasabi na nakakaalam sa iyong buhay? Hindi nagsasabi ang horoscope. Hindi nagsasabi ang fortune teller. Hindi nagsasabi ang mga pungsoy. Amen? Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Pero kapatid, 2023 na. Year of Excellence. Pero, nagbabasa pa ng horoscope. Naniniwala pa sa luck. Bumibili pa ng mga lucky charm. Iwas bate. Wag daw mausog. Pera usog. Pera bate. Magkukonsult pa sa mga faith healer. Laway dito, laway doon, tawas-tawas. Mga kapatid, mga kamanggagawa sa Panginoon. Yes, sabi na iba, walang mawawala. Totoo naman po, walang mawawala. Pero nasasaktan ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, for I know, ako lang ang nakakaalam. Bakit kumukonsulta ka sa fortune teller? Bakit naniniwala ka sa horoscope? Kailangan magdamit ka ng year of the color, peach. Sabi nila, kulay green, swerte yan. Sabi ng ating word, invite God presence. Nananahan ba ang Diyos kung kayo maniniwala sa mga fortune teller? Nananahan ba ang Diyos kung naniniwala ka sa swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Malas yan. Naniniwala sa swerte. Lahat po yan, nasa ordinance ng ating Panginoon, nasa arrangement yan ng Diyos. Masakit man o maganda, mabuti man ang nangyayari sa ating buhay, yan po'y nasa plano ng Diyos if we invite God presence before we decide sa ating mga desisyon na gagawin. Amen? Huwag natin sisihin ng Lord kung hindi pa po natin naranasan yung ating mga ini-expect sa ating buhay. Amen? Huwag tayong maniwala na kailangan this year magpapatayo tayo ng bahay, kailangan ng pintuan, nakatayo sa silangan. Huwag doon sa lubugan ng araw. Bakit? Lulubugan ka doon ng swerte. Noong bagong taon, sino naghanda ng 7 klase ng bilog? Sino namili ng mga prosperity na may bigas, may tinapay, may itlog? Sino mga nagpuputok? Dahil mawala daw ang bad spirit sa loob ng bahay. Nagpaputok sa labas. Kaya yung bad spirit sa labas ng bahay, nagpasuka sa loob. Dahil paputok tayo ng paputok. Mga kapatid, magising na. 2024 na. Amen. Huwag tayo sumangayo sa takbo ng mundo. Magbago po tayo ng ating pananaw kaisipan. Noong before mag-New Year, at talaga naman pong may nakasabay ako sa palengke, nakipag-gikit-gita, nakipagsiksikan. Sabi niya, kulang pa itong aking pinamimili, kulang pa, aanim. Yung akin niya, lilima pa. Sabi ko, ilan po ba kailangan dapat? Kailangan mga 7 hanggang 8. Ganun po ba? O sige, pabili na lang ako ng isang pakwan. Okay na sa amin niya mag-aanak. Sabi ko, bakit ganun?
Talagang kahit nagkakagitgitan sa palengke, kahit nagkakatunggulan na, kahit walang pera ipapangutang, paano darating ang magandang buhay? Inumpisa mo na ng utang. Mangungutang para lang may mahanda sa New Year. Kaya kinabukasan pagpasok ng taon, nandoon na si Bombay, naniningil na. Kumakatok na. Kasi inunahan na natin ng utang. Sorry to say, sad to say, mga kapatid, 2024 na. It's a reminder to all of us. Kung maaari po sana maiwasan natin ang pangungutang, iwasan po natin. Kung ano yung ating kinikita, yun na lang po yung ating gastusin. Huwag natin sobrahan ng luho. Yung ating mga needs ay na-mimit. Okay lang po yun. Dahil nilikha naman po tayo ng Diyos, sinilang tayo sa mundong ito, walang saplot. So huwag natin bumili ng mga damit na mga mamahalin kung wala ka namang hanap buhay. Huwag magbumili ng mga iPhone 14 na kailangan left and right, maganda ang camera. Gusto bumili ng cellphone, mayroong microwave sa loob, may folding bed, bibili ng aircon para may pagyabang sa kapitbahay. Amen. Mga kapatid, hindi nalulugod ng Panginoon pagka ganito yung ating mindset. Invite God presence. Malulugod kaya ang Panginoon kung hindi natin isinasama ang Diyos sa ating buhay? Natutuwa kaya ang Diyos? It is important to invite God to participate in our planning process and be open to His leading. We should also be willing to adjust our plan as He reveals His will to us. Kung hindi man pinahintulutan ng Panginoon yung ating kalooban, be happy. Amen? Be happy. And sometimes, gusto po kasi natin matanggap na kagad yung ating mga pinaplano. Be patient. Be willing to wait. Kasi tayo pong lahat impatient. Kulang sa pasensya o pasensyoso. Pila nga lang po sa kainan, tsaka sa bayaran, inip na inip tayo. Tama po ba? Gusto natin nagmamadali lagi tayo. Ayaw na natin pumila, pero nung pandemic, di po ba? Wala tayong nagawa kundi sumunod. Kung may pila, may pila. Ibig po sabihin, nagagawa pa wala natin. Pero pagka yung regular day na ngayon, inip tayo. Hindi nalulugod ng Panginoon kapag wala ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin sinasama sa ating mga planuhin. At ang panlima, pray for confirmation. Pray. Magtanong tayo. Manalangin tayo. Ask God to confirm if our plans align with His will and are the best for our lives. Be attentive to His voice. Kaya hindi na po nakakapagtaka kung bakit malapit ang Diyos sa buhay ni King David. Nakakatuwa ang buhay ni King David kung ating pong babasahin. 1 Samuel, 2 Samuel, and Chronicle. Makita po natin kung paano nagtagumpay si King David. Sa kanyang edad, ay nandoon na yung kanyang puso sa paglapit sa ating Panginoon. Lagi niyang sinasangguni ang kanyang mga planuhin, maging ang kanyang awitin sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi niya kinakaligtan ang Panginoon sa kanyang buhay. Maliban na nga lamang doon sa 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 25. Dahil sa kanyang pamamahinga, konting halakip-kip, ang kasalanan ay dumating sa kanya sa pakikipag siping kay Bathsheba. Hindi niya sinangguni ito sa Panginoon, kaya siya ay nagkasala. Pero be attentive to His voice. Lagi niya nadidinig ang boses ng Panginoon. Namimiss kong madinig ang boses ng Panginoon. Yung talagang kakausapin mo yung Diyos. And I remember, nung kami pong mag-asawa, ay magkahawak kamay na humihingi ng tulong sa amin, sa ating Diyos. Na time year way back 2020 o 2009,
Kami po yung nangangarap ng mga ibang bansa. Ako po unang nag-Taiwan. And then pag-uwi ko po ay, sinabi ko, dalawa kaming babalik sa bansang Taiwan para mag-apply to provide our needs sa aming dalawang anak. Sa tagal po ng aming pag-a-apply, umabot po ito ng almost a year, 1 year and 6 months. At yung aking may bahay ay takot na, napapagod na, nagsasawa na sa kanyang pag-a-apply. Dahil napakahirap pong mag-apply sa ibang bansa o mga ibang bansa. At doon niya po nag-usap kami at kapit kamay po kaming dalawang nanalangin. Sabi namin, Lord, for the last time, no matter what happened, kung hindi ito ang kalooban mo, Lord, ipaparso namin yung aking ministry sa Laguna. Kasi meron naman po akong, kumonsulta naman po ako kay Bishop bago po ako mag-apply sa abroad. Sabi namin mag-asawa, last time na to, sabi ko, suko na siya. Sabi ko, subukan natin. Manalangin tayo. At doon po kami nanalangin ng 3:00 ng madaling araw. Hawak kami at sabi namin, pinagkatiwala namin sa Panginoon. Sabi namin, Lord, this is the last time. Kung hindi matatanggap ang misis ko, tuloy po kami sa Laguna. Doon po kami titigil. Yun po ang plano namin na second choice. Yun namin first choice na manatili kami sa Laguna para magministeryo para sa ating mga kababayan na naroon, kapatiran. At ang pangalawa na po namin choice is mag-abroad kami dalawa. At doon nga po, tumugon ng Panginoon ng hindi po namin inaasahan. 1 day, naghintay kami. 2 day, naghintay kami. Hanggang 3 days. Wala pa pong result. Kaya decision namin mag-asawa, mag-stay sa ministeryo at magpatuloy sa Laguna. At nung pagkatapos po namin kumain ng hapon, sumagot po ang agency. Pinagre-report yung aking asawa at siya po'y natanggap sa Taiwan. Sabi ko, salamat sa Panginoon. At sabi ko, Lord, alam ko, yun ang kalooban mo. Yun ang nais mo sa aming buhay. Kaya nga po, natamasa namin yung buhay na meron kami ngayon. Hindi man po kami mayaman kami sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, na aming pinangahawakan, at kailanman hindi kami binigo ng Diyos. At alam ko, ganun din ang gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Sa lahat na may pananalig at pananampalataya sa Kanya, manalangin tayo with confirmation to the Lord. Sumasagot ang Diyos. Amen? Sumasagot siya. Be attentive. Be sensitive sa pinagagawa ng ating Diyos. Kaya na-enjoy po namin yung aming buhay. Pero nung kami po nasa Taiwan, hindi naman po namin kinaligtan yung aming ministeryo. Dahil ito na yung buhay po natin. Amen? Saan man tayo pumunta, kulang at kulang ang mga bagay na mayroong ka kapag wala ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kahit po kami napapagod, kahit nagkakasakit po talaga kami, kahit po minsan nakatulog na po ako sa train station, sa loob ng train, natulog talaga ang laway. Sa sobrang pagod. Dahil nga po ako ay nasa kitchen ministry, nagpakain po ako ng 200 katao. Ako po ang nagluto, ako namalengke, ako nagligpit, ako naglinis po lahat. Hindi ko po tinataas ang sarili ko. Pero willing po kaming gumawa sa ubasan ng Panginoon with wholeheartedly na masaya kaming ginagawa ang mga bagay na yon. Dahil kung tutuusin, kulang pa ang mga bagay na yon sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kulang pa yon. Kung bibigyan ko po kayo ng katanungan at itong umagang ito, kung tutugunin ng Panginoon ang inyong mga pinapangarap, ang inyong mga ninanais, career, ambition, ngayong araw na ito, tatanggapin mo ba? Kung ibibigay sa iyo ng Diyos, ngayong araw na ito, ang kagalakan, kasiyahan, kagalingan, kayamanan, ibibigay sa iyo ng Panginoon ng libre,
Tatanggapin mo ba? Pero, nakakatuwa, di po ba? Pag ibinigay ng Diyos ang ating mga planuhin, nais sa ating buhay, pero hindi ka na magigising kinabukasan. Katulad ng kinuwento ni Ate Carla kanina. Tatanggapin mo ba? Ayan, nagdalawang isip na tayo tuloy ngayon. Nagkaroon na tayo ng doubt ngayon. So we need the confirmation ng Lord. Kaya invite His presence. May mga daan na akala natin ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang nasa dulo. Amen? And ang pang-anim, trust in God provision. Ito na ang the last. Commit your plans to the Lord by trusting in His provision. Dahil ito yung ipagkakatiwala sa atin ng ating Diyos. Ibibigay niya yun. Ibibigay niya yun. Huwag lang tayong magmadali, kapatid. Sa mga kabataan na gusto makapagtapos ng pag-aaral, huwag tayong magmadali. Sa mga taong gustong makamit ang kanilang mga ninanais, huwag tayong magmadali. Sapagkat napakalinaw na sinasabi ng Isaiah chapter 60 verse 22 na ganito po ang sabi ng Diyos. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad natutupad sa aking mga pangako kapag dumating ang takdang panahon. Mayroong appointed time ang Diyos. Meron siyang on timetable, kapatid. Kaya huwag kang magmadali. Paano nga ako ibigay ng Panginoon ang inanais natin, pero kinabukasan hindi ka na magigising? Tatanggapin po kaya natin? Di ba hindi? Kaya, tingnan po natin yung timetable ng Panginoon. Ibibigay po yan ng Diyos, maniwala kayo sa hindi. Ibibigay ng Diyos yan. Kaya sabi nga po ng ating salitang pinagbubulay-bulayan, ang tao nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. At sabi nga po ng Proverbs chapter 19 verse 21 ay ganito, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. For a man have many plans, but God's plan will always prevail. Ang siyang mangunguna. Walang masama po na tayo magplano, mangarap, at magnais ng mabubuting bagay. Maliit man o malaki, matuto tayong sumangguni pagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong matakot, huwag tayong masaktan. Kung meron man tayong mga pinagdaraanan, dahil ang tagumpay, pinaghihirapan. Pinagsusumikapan, pinag-aaralan. Kaya nga nandito po ang salita ng Diyos. There's no shortcut para makamit natin ang success. Lahat po yan may process, may proseso. Hindi po ito katulad ng isang sugal na tumaya ka sa loto, pag nakuha mo ang jackpot, sa'yo na ang premyo. No. In reality, ang lahat ng taong yumaman, pinaghirapan at pinagpaguran. Pinagplanuhan. At higit sa lahat, may determinasyon, may pananalig, may pananampalataya na kaya niya yung gawin na kasama niya ang Panginoon. Dahil walang kabuluhan ang lahat ng ating mararanasan sa buhay kung wala ang pagsama ng ating Diyos. Kaya natutuwa po ako kay Moises. Sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, anak, pumunta ka na sa lupang pangako. Pero sabi ng Lord, sabi niya kay Lord ni Moises, Lord, kung hindi mo rin lamang kami sasamahan, wag mo na kaming dalhin sa lupang pangako.
napakasarap na makasama ang Diyos sa lahat ng tagumpay na ating nararanasan sa ating buhay. Amen? Kaya huwag nating iiwanan ng Diyos. Hindi lang ngayong araw na ito. Hindi lang ngayong taon na ito. Dapat habang tayo'y nabubuhay. Kahit tayo nangihina ng lulupaypay, huwag natin iwanan ng Diyos. Lagi tayong umasa, magtiwala sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon mo, kapatid, sa way na nais niya, hindi sa nais mo. Kung magtitiwala ka, patuloy kang magtitiwala, walang masamang mangarap, magplano sa ating buhay, subalit matuto tayong magtiwala at ilagak sa kamay ng mapagpalang Diyos ang lahat ng ating pinapangarap at pinaplano sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating finances, at sa lahat na aspekto ng ating buhay. Ito lang po ang maiwan ko sa umagang ito, and God bless you all. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. We are blessed. Amen? At nawa ay patuloy maging hamon sa atin. Kailangan niyo po ang salita ng Panginoon. Walang masama sa pagpaplano. Napakasarap po magplano. Lalo na kung ang pagpaplano ay sa ikabubuti po ng ating pamilya. Ngunit tandaan niyo po, sabi doon sa salita ng Diyos, ipasa niyo, para kayong estudyante nagpapasa sa Diyos ng lahat ng inyo pong pinalano. At hayaan yung i-check niya. Baka may mga plano po kayo na hindi align sa plano ni Lord. Mas maganda at mas mainam pa rin ang plano ni Lord ang masunod po sa ating buhay ngayong 2024.